such a traumatic experiences of a children of a students in school. Can you just imagine kung gaano kasakit guys na makakaranas ng ganitong insidente? The question is, how did it happen? Why a gunman went in the school with a firearms? Sa nakita ko sa video, nagbi-video siya. Siyang nagbi-video or may nasa likod niya. Parang siya yung nagbi-video sa sarili niya habang may binabaril siya. So how safe our children, the students in school nowadays? Is it lack of security? Or maybe the security are not conducting a proper inspection. Bakit nakapasok ang gunman? Kasi dapat doon pa lang sa gate, malalaman na dapat kung mayroong gunman. It's already happened before a few months ago, but schools are not preparing. They are supposedly to purchase some equipments to use na ma-detect kung merong baril ang tao na papasok. Paano kaya nangyari yun, no? Our children are not safe everywhere. Even though in school. Kahit ako guys, nagkakaroon ako ng fear dahil siyempre may mga anak ako na nasa eskwelahan. Anak ng mga kaibigan, kamag-anak. Can you imagine ha? Nalaki sila, dala-dala nila yung traumatic experiences na yan sa buhay nila, sa sarili nila. Ano ba ang nangyayari sa bansa nating Pilipinas? Flood control scandal is unsettled yet. Hindi pa napanagot ang lahat na involved dyan. May mga maleta. Bakit nakafocus sa mga politics issues ang ating administrasyon? Wala man lang nagbaba ng equipment, na magkaroon ng equipment na pwedeng gamitin to check if the person coming inside the school na ma-detect ang katawan kung meron silang bit-bit na firearms. Nakakatuwa naman sana guys kasi meron tayong batas na sinasabi Republic Act 9262, violations against women and their children. And then meron din tayong Republic Act 7016 na nagpuprotekta sa mga kabataan. Kaso, nami-misunderstood ng ibang magulang at ng mga kabataan ang yung may section doon na hindi pwedeng paluin ang anak kasi pwedeng ipakulong ang magulang. Yun kasi ang mali doon eh. Hindi naman ako kasing talino sa mga tao na nandyan sa Senado na pumapasa ng batas. Hindi naman ako abogado, pero naintindihan ko na mayroon talagang singi-singi, fishy doon sa ipinasa na batas na yan ng 7610. Hindi siya talaga nagiging fair enough. So yung resulta guys, nabababoy ang batas na Republic Act 7016 ng mismo kabataan at mismo adult na gumagamit ng kabataan to perform a crime. That is the worst things happening here in the Philippines. Kaya dapat mabago yan. Senator Robin Padilla or sino pa man na talagang totoong may concern sa kabataan. Yung may sinasabi ninyo,
kabataan ay pag-asa ng bayan. This is it. Anong pag-asa ng bayan na nanggagaling sa kabataan? Mga kabataan pa lang gumagawa na ng krimen. Nagnanakaw, nagda-drugs, pumapatay na, humahawak ng baril, nangre-rape. Hindi lang adults ang nangre-rape at pumapatay, mga kabataan. Kaya dapat mabago yan. Dapat 10 years old above, makukulong na talaga. Tingnan natin kung hindi titino itong mga magulang. Pag itong mga magulang na ito, pag once na may batas na 10 years old pa lang, pwede nang ikulong kung magnakaw, pumatay, mang-rape, or magda-drugs. Sigurado, titino ang mga magulang dyan. Didisipinahin nila mismo ng maayos ang kanilang mga anak. Pag once may violation din ang magulang sa pagdidisiplina nila sa mga anak nila, sila din ikulong. Kasi ang too violente na magulang, nagkukos din yun ng traumatic disorder sa kanilang mga anak. Hindi din siya maganda.